Okay, kaserbisyo of the day na rin si Dr. Serbisyo. Oo, ayan na. Kasama natin ang ating Dr. Serbisyo, walang iba, kundi ang ating gastroenterologist na si Dr. Paulo de Mapilis. Magandang umaga Hello po, po. Doc. Ay, good afternoon po, Ninya. Yes, Doc. Naku, maraming salamat. Kasi gusto nga namin pag-usapan itong sakit na diverticulitis. Yes, diverticulitis. Oo, na syempre ito ay lumutang kahapon matapos mapabalita na naospital ang ating presidente, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Doc Paulo, ano po ba itong sakit na ito? So, nagsisimula kasi yan bilang diverticulosis. So, ano ba yung diverticulosis? Ang diverticulosis, ito ay parang normal part ng colon or ng bituka natin. Ngayon, kapag kasi nagkakaedad tayo, humihina na involves ng colon, nagkakaroon siya ng parang outpouching na tinatawag namin or parang kuweba papalabas. Pero normal na part pa rin ito ng bituka. Ngayon, kapag nagkaroon kasi ng parang bulsa na parang papalabas, pwede itong malagyan ng mga dumi. Siyempre, di ba, hindi dumadaan siyang dumi araw-araw. So, kapag naipit yung dumi doon at hindi na ilabas ng mabuti, pwedeng mamaga. So, pag namaga yung diverticulosis or yung parang bulsa or yung outpouching nito, pwede ito maging diverticulitis or pamamaga ng diverticulosis. Kapag namaga, it usually causes pain, fever, no? And it is more common sa mga right side or sa left side kung nasaan man ang bituka ng tao. Okay. Pero ano po siya? Ano yung usually cause po niyan sa mga kinakain? Or ano din rin po yung symptoms po niya? So, una, yung diverticulosis mismo on its own, tulad yung nabanggit ko kanina, it really comes with age, no? Hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng diverticulosis. Pero habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng increased risk with diverticulosis kasi humihina na yung bituka natin eh. At tapos naman, yun namang sinasabi nating diverticulitis or pamamaga ng diverticulosis, mas mataas yung risk nito with low fiber diet, no? Although syempre kahit mag high fiber diet tayo, hindi to 100% protective, no? Pero sa mga pag-aaral kung high fiber diet, mas mababa ang chance na magkaroon ng diverticulitis kung Okay. ikaw ay may diverticulosis to begin with. Okay. Okay. So, Doc Paulo, kasi syempre curious kami. Ano ba yung mga sintomas nitong diverticulitis na ito na kumbaga parang sakit pala to sa tiyan, ano? Oo, Sa oo. bituka mo. Sa bituka. Opo. Yes. So, nagsisimula ito, pwede itong pananakit ng tiyan sa left lower or sa left lower part ng bituka. Depende, kasi di ba yung colon natin, mahaba yan eh, no? Okay. Mula kanan hanggang kaliwa, paikot talaga yan sa tiyan natin. So, depende kung nasa ang bahagi yung diverticulosis na namaga, no? So, kung nasa yung pamamaga, nandun yung area ng pananakit. Ngayon, kung mas malala pa yung pamamaga, pwede ring lagnatin yung pasyente. Okay. Okay. Pero ano ba ang maaaring kumbaga sintomas, like meron bang diarrhea or Yeah, oo. constipation? Wala po eh. Wala Wala. Pagsusukay, mga ganyan. Pain and fever lamang. Pain and fever lang. Pain and fever. At usually, Okay. gaano Yes, katagal yun po lamang. yan, Doc? Mm-mm. Gaano po katagal yung ganyang klaseng condition po? Depende sa severity ng diverticulitis. Pero kaming mga simple, mga tinatawag namin na simple uncomplicated diverticular disease or yung SUDD at yung super mild lang na diverticulitis. Minsan, bibigyan lang namin ng oral antibiotics, gumagaling naman sila kaagad. Pero kung sobrang lala na kailangan ma-admit, kailangan ay siguro minimum mga 3 to 5 days kasi bawal mo nang kumain for 24 to 48 hours. Ay lang hirap muna, pala, no? tapos mag-antibiotics. So usually, tumatagal siya in less than a week. Opo. And while we know, Doc, that hindi kayo ang doktor ng ating presidente kasi ang balita ay na-ospital siya, Yeah. pero parang overnight Yes. lang ba? And then, sabi nyo dapat 2 to 3 days. So parang sa presidente, parang napabilis po. Parang overnight lang ata. Oo, na ano naman. And then, nagpa-interview na siya. Tulad ng natin kanina, depende sa severity. Depende sa severity. Kunyari, sabi ko nga sa inyo kanina, tinatawag namin SUDD or simple uncomplicated. Pag mga ganito, kahit nga hindi na namin i-admit, minsan, bibigyan lang namin ng antibiotics, pain relievers, magaling naman sila kaagad. Opo. Okay. Bakit antibiotics, Doc? Ano ba yung bacterial infection? Yes, it's a bacterial infection kasi Okay. tulad yung sinabi natin. Imagine niyo po,
di ba, yung pantalon natin may bulsa. Kaya Oo. sinasabi namin bulsa-bulsa. Ngayon, nalagyan siya ng tae, nalagyan ng dumi, di ba? Nalagyan ng dumi. Madumi po yun Oo. na dapat inilalabas natin araw-araw. So kung naipit lang po din yung dumi, marami po dong bacteria, marami po dong pwedeng okay. mamaga. Yun yung cause ng Kaya infection. naging, kasi mga itis-itis pamamaga di ba? Oo. Parang Yes, tama po inflammation, no, Doc Paulo? At nagre-recur po ba to? Oo, Kunyari, yun, yun, oo. di ba, magamot ka, kunyari nagkaroon ka nito, nagamot, at pwede pa siya umulit? Yes, pwede pong umulit as long as nandun yung diverticulosis or yung bulsa-bulsa. Hindi naman natin na yun matatanggal kasi it comes with aging nga po. Oo, so habang okay. tumatanda kaya alam naman natin ang presidente, Oo. syempre past ano na ata siya, senior. Although Yeah, hindi yeah. mukhang, di ba? Oo. Mukhang bata ang ating No, presidente. sa, Oo. pag tinignan mo siya, hindi siya ganun katanda na, Oo, at saka ang ganda pa ng actual buhok age siya, yeah, and oo. all that, di ba? hindi maraming puti. Oo Tsaka makapal, di ba? Oo. Hindi mo maisip. But anyway, yes, tumatanda na nga rin siya. Kaya syempre mas prone siya sa mga ganito. Syempre worried ang buong bayan. So ngayon na in-explain niyo, parang kumbaga ano lang siya hindi naman pala ganun kalala. Ka-severe? Oo, or kasi ano? severe. Tama po. Opo. So nothing to worry about. Kaya sinabi ng presidente, don't worry. Guys, hindi pa ako mamamatay. Oo My nga God, po nag-joke pa siya di ba? Doc Oo po. Paulo, no? Although, Yes. Doc, yun nga sinasabi niya is okay, tsaka yun nga, nag-recover. Pero may point ba na magiging delikado siya pag left untreated? Kumbaga, pwede siya mag-lead sa iba pang complications? Yes, tama po kayo dyan. So, meron po kaming dalawang dreaded complication of diverticulosis. Una po is yung tinatawag namin diverticular abscess. Di ba, nag-infect. Ngayon, pag yung infection, napabayaan, pwede po itong magnana at mag-form po ng malalaking nana or abscess sa loob ng bituka. At pangalawa naman po is yung bleeding, no? Pwede din pong dumugo. Hindi lang mag-infect, pwede rin pong dumugo. So, pag dumugo, usually most of the time naman po tumitigil. Pero, more than mga half of the time, hindi po tumitigil. Kailangan bigyan ng gamot or kailangan ng colonoscopy na intervention para po tumigil sa pagdudugo. Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat, Dr. Paulo de Mapelis. Thank you din po. Pero may isa pa, sorry pahabol. Sabi, caused Yes, daw of by course. stress. Mm. Is it caused by stress? Sobrang stress daw ng Pangulo? Ganyan? Hindi Factor naman po. po masyado regarding sa stress. More of low-fiber diet. Baka po kasi kung dahil nasa stress siya sa work, baka hindi siya nakakain ng tama, hindi siya nakakain ng maraming fiber. Yun, pwede po yun. No? Pero stress mismo, hindi po masyado. But Oo. more of sa kinakain natin. Oo, so result of your siguro Oo. pagiging stressed and Kaya nga. what you're eating. So, So, more kailangan, fiber sa kakainin dapat. kailangan talaga pag more fiber, mga vegetables, yan yung Oo. madaling ma-digest. Oo. So, maraming salamat po Dr. Paulo de Thank you din Mapelis, po. ang ating gastroenterologist. Salamat Thank you, po. Happy Doc. weekend. Thank you po.